Araw Ginoo, magandang araw mga kaklase. Ngayon tayo ay dadako sa kakayahang linguistiko sa wikang Pilipino na ating tinalakay noong Biyernes. Una, pangatnik. Ito ay nag-uugnay ng dalawang salita gamit ng subalit, ngunit at iba pa. Sunod naman ay pang-angkop. Katagang nag-uugnay sa punuing at salitang tinuturingan tulad ng na at nang. Pangatlo naman ay ang pang-ukol na nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang salita. At halimbawa nito ay sa at nang at marami pang iba. Ang pantukoy naman ay salitang laging nangunguna o pinapangunahan ay sa pangalan o panghalip. Tulad ng si, ang mga at meron pang iba. Ang pang-apat naman ay pangawing o pangawin. Salitang magkakawing ng paksa o simuno at panaguri. Hello po Ginoo, hello classmate, ako po ay sa pangkat 5 kung saan ipapresenta ko po sa video nito ang kakayang susulong wilistiko. Ang kakayang susulong wilistiko ay ang pagsaalang-alang ng isang tao sa ugnayan niya sa mga kausap, ang impormasyong pinag-uusapan at ang lugar ng kanilang pinag-uusapan. Saan sinalang-alang ni Hemis sa kanyang agronomy na speaking, mapapansin sa mga tatlong ito ay ang participant, setting at norms na binibigyan din ng konsiderasyon ng isang taong may kakayahang susulong wilistiko. Mga dapat isalang-alang sa epektibong komunikasyon. Una rito ay ang setting o tagpuan, elemento ng maikling kwento na tumutukoy sa lugar kung saan makikita-kita ang mga tauhan sa may akda na nagbibigay hinuha, nagsasabing kung anong panahon at isinulat ng may akda na marating ng mambabasa. Pangalawa, ang participant. Epektibo ng komunikasyon ay tumutukoy sa mga grupo o kasangkot sa proseso ng pakikipag-usap. O mahalaga sila kasi sila ang nagbibigay ng input at tumatanggap ng mensahe. May aspeto ang participant. May tagapagsalita, tagapakinig at feedbacks. So, pangatlo, ang layunin o pakay ng pakikipagtalastasan. Dapat bigyan ng konsiderasyon ang pakay o layunin na pakikipag-usap. Hindi ba't kung tayo ay hihingi ng pabor ay gumagamit tayo ng paraan na nagpapakita ng pagpapakakumbaba, at kung nais din natin ng kumbisin ang usapan ay iba ang ating pamamaraan. Pangapat, ang act sequence. Ang takbo ng usapan bigyan din ang takbo ng usapan. Minsan ay nagumpisa tayo sa mainitan na usapan at kapag mahusay ang pagkipag-usap ay madalas ito ay humantong sa kapayapaang pagtatapos. Kung minsan naman ay ang biroan na nagbubunga ng pagkapikon at alitan, ang isang mahusay na komunikasyon ay nararapat lamang na maging sensitibo at takbo ng usapan. Panglima, ang K. Sa epektibong komunikasyon ay tumutukoy sa pangunahing elemento aspeto na kailangan para maging matagumpay ang isang komunikasyon. Ang aspeto ng K ay dapat malinaw ang mensahe para magkaintindihan. Pangalawa, iwasan ang sobrang habang paliwanag. Pangatlo, engagement. Dapat mahalaga din na pakikipag-ugnayan, tanungin ang opinion ng iba o makinig sa kanilang feedbacks. Empathy. Dapat rin alang-alang ang damdamin ng iba. Kung alam mong sensitibo ang isang paksa, maging maingat sa iyong mga salita. Pang-anim, ang instrumentalities. Channel o medium na ginagamit. Pasalita o pasulat. Dapat isa-isip ang medium na pakipagtalastasan.
Ang instrumentalities ay parang tools o para kung ito ba ay pasalita o pasulat. Halimbawa nito ay kung sa text sa kaibigan mo, gumagamit ka ng casual, ng wika. Pero kung nag-email ka sa guro, mas formal ang wika mo. Halimbawa pa nito ay ang teknolohiya. Kung nag-video call kayo, ay gumagamit kayo ng app tulad ng Zoom. Pero kung nag-chat lang, maaring messenger ang gamitin nyo. Pang-pito, ang norms. Paksang usapan na mahalagang alamin kung tungkol saan ang usapan. May mga sensitibo na bagay na kung minsan limitado lamang ang kaalaman. Sa mga ganitong sitwasyon, suriin muna natin kung ilahad natin ay tama o hindi, o di kaya minsan ay may mga paksang eksklusibo kagaya ng sinasabi ng nakakatanda, may usaping pangmatanda o usaping pambata lamang, at ang pambabay at malalaki lamang. At ang huli, ang Jones, diskursong ginagamit kung nagsasalaysay o nakipagtalo o nangangatwiran. Dapat ang uri ng diskursong ginagamit sa pakikipagtalastasan, minsan dahil sa miskomunikasyon sa gens ay hindi nakakaunawaan ang magkausap. Magandang umaga, Sir Julio. Magandang araw, mga mag-aral. Ako si Karen naman yung miyembro ng pangkat 5. At ang tatalakayin ng uri ng komunikasyon. Ano nga ba ang komunikasyon? Ang komunikasyon ay akto ng pagpapahayag ng ideya o kaisipan sa pamamagitan ng salita o pasulat na paraan. At ay proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng simple tokens na maaaring verbal at di-verbal. Maliwanag na sa isang sitwasyon ng pakikipagtalastasan ay may tagapaghatid ng mensahe at may tagatanggap. Ano nga ba ang verbal at di-verbal? Verbal ang tawag sa komunikasyon kapag ito ginagamitan ng wika o salita o mga titik na sumisimbolo sa kahulugan ng mga mensahe. At di naman verbal kapag ito di ginagamitan ng wika, bagkus ginagamitan natin ito ng kilos o galaw upang may parating ang mensahe sa kausap. Meron tayong mga pag-aaral sa anyo ng di-verbal na komunikasyon. Unang-una, kinesika. Sinasabi dito sa kinesika, hindi man tayo bumigis sa salita, sa pamamagitan ng pagkilos ay may paparating natin ang mensahe na is nating patid. Gaya na lamang kapag tinayo natin ang tuturo sa ating labi, sinisimbolo na ito na huwag kang maingay o kaya manhimik ka. Kalawa, ekspresyon ng muka. Ito ang pag-aaral sa ekspresyon ng muka upang maunawaan ng mensahe tagapaghatid. Ang ekspresyon ng muka, kadalasan ay nagpapakita ng emosyon kahit hindi natin ito sinasabi. Sa ekspresyon ng muka ay mahihinuha natin ang nararamdaman ng isang tao. Halimbawa na lamang kapag nananakit ang tiyan. At ang ikatlo ay ang galaw ng mata. Sinasabi ang mata ang durungo ng ating kaluluwa. Ipinapabatid ng mga mata ang damdaming nararamdaman natin kahit hindi natin ito sinasalita. Halimbawa na lamang sa panlilisik na mata. Ipinapabatid sa panlilisik na mata ay galit tayo. At ang panlalaki ng mata ay pagkagulat o pagkamangha. Ang vocalist ay tatalakay ng iba nating miyembro. At dito na po nagtatapos ang aking pag-uulat. Ako nga po ulit si Karen Amanyaber, ang nagtalakay sa uri ng komunikasyon. Vocalics, ang mga tunog na yun ay tumutulong sa atin na ipahayag ang ating damdamin at mensahe ng mas malinaw kahit hindi natin ginagamit ang mga salita. Ang pandama o paghawak ay ang proseso ng
pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng pisikal na pagdampi, tulad ng init, presyon at texture na nagbibigay daan sa atin upang makilala ang mga bagay sa ating paligid. Ang proximika ay ang pag-aaral ng distansya sa komunikasyon. Ito ay nagtutukoy kung gaano kalapit ang mga tao na nagtutukoy ng kanilang relasyon. Ang chronemics naman ay pinapakita nito na ang oras na ginugugol sa isang usapan o timing ng isang mensahe ay may kahulugan. Halimbawa na lamang nito ang malapit na espasyo ay nagpapakita ng matalik na relasyon habang ang malayo naman ay nag-uugnay sa formalidad. Ang kakayahang pragmatic ay tumutukoy sa abilidad ng isang tao na maunawaan ang tunay na kahulugan ng isang mensahe. Hindi lamang sa mga sinasabi, kundi pati na rin sa mga kilos at konteksto ng kausap. Mahalaga ito sapagkat may mga mensahe na hindi tuwirang sinasabi, ngunit ipinahihiwatig sa pamamagitan ng tono, galaw o sitwasyon. Ang taong may ganitong kakayahan ay nakakabasa ng intensyon ng nagsasalita, naintindihan kung ano talaga ang nais iparating at kaya nitong mahulaan o unawain hang hindi tuwirang sinabi. Ang kakayahang strategic ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao o grupo na bumuo at magpatupad ng mga epektibong plano upang makabit ang mga layunin. Kasama rito ang pagsusuri ng sitwasyon, pagbuo ng mga alternatibong solusyon at pagpili ng pinakamainam na hakbang upang makamit ang tagumpay.